Amen. I hope you enjoy the music. Amen. Nakabawi yung mga parang nakabawi din eh. Parang lang. I hope natuwa po kayo doon. Kala ko hindi talaga eh. Walang pag-asa. Alright, let's open our Bible again, the book of Ruth. Sundan ninyo sa inyong mga Biblia. Yung binasa natin talata this morning. In chapter 1, verse 16. Alright, the Bible says, are you there? And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Only death. Sabi ni Ruth, kamatayin lang ang magpapahiwalay sa kanila ni Naomi. Napakagandang commitment. What a tremendous commitment. Amen? I hope natandaan niyo yung ating pinag-usapan kanina. It's all about principles. It's about principles. No? Mga prinsipyo na yun na kinuha natin sa buhay ni Ruth. Oh, prinsipyo na yun na pwede na nating gayahin at isabuhay. Amen? Pwede naman yun eh. Pwede naman talaga, pwede. Kung nangyari kay Ruth, bakit hindi sa atin? No? Pwedeng mangyari sa atin. No? Of course, mas gusto nating buhay yung ating asawa. No? Kaysa mamatayan tayo ng asawa bago pa natin ipakita yung ating commitment. Amen? Kaya habang may buhay, habang kayo'y magkasama, pakita nyo na yung inyong commitment sa isa't isa. Kayo naman nagsumpaan eh. No? Hindi naman ibang tao. No? Kaya commitment, a tremendous commitment. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa mga natungayan po namin sa maghapon. Salamat po sa katuwaan, kasiyahan. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon Diyos. Mga kaluluwa na iniligtas mo at nagsama-sama sa ganitong gawain. At salamat po sa mga bagong naligtas at maliligtas pa lamang sa pamamagitan ng mga tao niyo, Panginoon Diyos. Mga Panginoon Diyos nagpapagain po para ibahagi, Panginoon Diyos, ang Ebanghelyo. Panginoon, pangunahan po kami sa pagkakataong ito sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng wisdom, O God. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng bukas na puso at isipan, lalo tigit yung aming mga first-time visitors at na maging handang Panginoon, ng inyong mga banal na salita. At pagpalain mo po ang inyong mga salita sa gabi ito, sa puso at isipan ng bawat makakapakinig, at ito po'y lumago at patuloy pong sa pamuhay po namin sa gitna ng magulong sanlibutan na ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katapatan mo po sa amin. Pangunahan mo kami patuloy sa nalabing oras namin sa gabing ito, sa aming pag-aaral. Palayo po ang bawat siya. Binabalik po namin, O Diyos, ang buong kapurihan, ang kalulatian po sa inyo. Kung may nakikita mong kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po. Tayo naman patuloy namin may taas maluwalhati at patuloy po kami mababa at patuloy po kaming makapagsamba po sa inyo sa gabi ito. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kalulatian sa inyo. In Jesus' name, I pray. Amen. Pwede na po magsipo.
Nagkamali ako nung tagal-tagal na nagigitara, nasugat tuloy ako. Sa kagustuhan ko na makabawi. So, maraming salamat sa mensahe. He make a change. Kung may, sabi ng inawit kanina, kung kaya niyang magbago sa akin, ganun din sa'yo. He can make a change for you and me. Kung wala pa man tayong ganitong klaseng commitment, pwede natin pag-aralan at pwede rin natin siyang gayahin. No? We have the Bible. We already have the Bible. No? Kaya, a tremendous commitment. Sabi ko nga kanina, tremendous ang ibig sabihin ay excellent. Or extremely good or impressive. Excellent, wonderful, marvelous. Yung mga words na yan na ginamit para sa Panginoon. An excellent God. No? And commitment is a state or quality of being dedicated. Yung pagiging dedicated, pagiging devoted, pagiging loyal, pagiging faithful. Yan ang ibig sabihin ng commitment. And it's an obligation, an engagement or obligation that restricts freedom of action. Yung ikaw na maglalagay doon sa position na yun na hindi na ikaw namumuhay para sa sarili mo, kundi para sa inyo. Para sa Kanya, kung saan ka nag-submit ng iyong freedom. And that is commitment. Kaya nga nakita natin yan kay Ruth. Kaya kanina sabi ko sa first point, a tremendous commitment of an afflicted person can encourage a desperate person. Diba? Nakita naman natin kung paano niya na-encourage si Naomi para magpatuloy. No? Then sabi ko, a willing heart to sacrifice of a person who has a tremendous commitment can catch the attention of others. Nakita naman natin kung paano niya nakuha yung attention ni Boaz at bumilib sa kanya si Boaz. Eventually, kaya nga the last part, sila ay nag-asawa din. Sila din ay nagpakasal at the latter part ng istorya na to. And then sabi ko, when you encourage a desperate person, he will learn to think right and make a better plan for the future. No, pagka na-encourage mo yung isang discouraged na tao, pag na-encourage mo yung isang desperadong tao, siya ay matututong mag-isip ng tama. At pag nakapag-isip siya ng tama, makakagawa pa siya ng better plan for his or her future. Di ba maganda yun? Maging ang instrumento tayo para sa mga desperadong tao, para sa mga discouraged na tao. Amen. I hope nakuha niyo po yun kaninang umaga. And then this time, obedience to the plan of God. This is the fourth one. Obedience to the plan of God will always lead to prosperity. Will always lead to prosperity. Obedience to the plan of God will always lead you to prosperity. Nakita naman natin kung paano pinagpala si Ruth at the latter part. Kung paano siya napunta sa lugar ng pagpapala. Samantalang galing sila dun sa lugar na parang wala ng pag-asa. Kaya nga desperada na si Naomi. Pero kagandahan dun, merong magandang attitude si Ruth na nakapag-encourage siya kay Naomi para magpatuloy at siya ay willing talagang magsakripisyo for this cause. Kaya na-encourage niya si Naomi, nakapag-isip, nakapagplano, and
Here it is. Makikita natin nasa pamamagitan ng pagsunod ni Ruth in chapter 3 in verse 5. Sabi ni Ruth, and he said unto her, all that thou sayest unto me will I do. What a commitment. Lahat ng sasabihin mo sa akin, susundin ko. Bakit? Ang tingin niya kay Naomi ay ang kanyang magulang. Kaya mo bang sabihin mo sa magulang yon? Kaya mo bang sabihin yon, anak, sa iyong magulang? Tatay, nanay, daddy, mami, papa, mama, ina, amang, papay, mamay. Lahat ng sasabihin mo sa akin ay susundin ko. Ha? Abay, magandang statement yun. Lahat ng sasabihin mo sa akin, nanay, lahat ng sasabihin mo sa akin, tatay, ay gagawin ko. Huwag lang po sa panahon ng pag-aasawa. May exemption ba? Ha? Kadalasan ganun eh, may batang masunurin ng bata, pero nung na-inlove na, naging disobedient na eh. Nung bata ka, tinutino, ang bait-bait eh. Alam mo yung anak kong pinakamabait. Pagka inutusan mo yung isang utos lang, susunod yun. Pero nag-umpisa nang maghumawak ng cellphone. Ha? Natuto na makipag-textmate. Ala. At natuto na magsabi sa kanyang ka-textmate na, I love you. Ala. Nagsimula na siyang maging masuwayin sa kanyang magulang. Amen. Di ba? Pero kahit utusan mo yan, kahit tawagin mo yan, anak, pagbilan mo nga ako ng ano, ay, sandali lang ma. Sandali lang po. Pinag-aantay niya na yung kanyang magulang. Samantalang dati-rati, pag sinundan mo, bigay mo nga ito ron sa tatay mo, bigay mo nga ito ron sa ate mo, lagay mo nga ito ron, ang bilis ng sumunod, ang pyung, pyung. Pero nung natuto ng, anak, hugas ka na ng plato. Opo. Anak, magsaing ka na. Opo. Anak, maglinis ka ng bahaya. Opo. Sa lahat ng opo niya, wala siyang sunod kahit isa. Ganyan na katigas ang ulo mo, anak. Bakit nung bata ka, kabait-bait mo? Pinagmamalaki ka ng magulang mo, yan yung pinakamabait kong anak. Pinakapogi pa. Pero ngayon kita mo, kahit magpagupit ng buhok, hindi niya magawa. Di ba? Amen? Sayang naman. Sayang naman yung pinuhunan mo nung bata ka pa. Dahil lang sa mga kaibigan mo, mga friendship mo sa labas, o yung dahil lang sa mga girlfriends mo, ba, dami. Nasira na yung pagiging masunurin mo sa iyong magulang. Pero sinasabi ko sa inyo, obedience to the plan of God, that is not the plan of God for you. Hindi yan yung plano ng Diyos sa iyo, anak. Maliwanag ang magandang plano sa iyo ng Diyos. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. Ano yung promise sa iyo ng Diyos? Bibigyan ka niya ng mahabang buhay, a prosperous life. Basta sumunod ka lang. Sumunod ka lang, anak. Huwag kang ihiwalay sa book na ito. Di ba yun yung sabi ng Panginoon kay Joshua? Are you listening? Ano sabi niya sa Joshua chapter 8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous,
and then thou shalt have good success. Wow! Kaya hindi mo kinakailangang lumayo sa librong ito. Hindi mo kinakailangang lumayo sa church na merong ganitong klaseng libro. This is the word of God. Thou shalt meditate it day and night. You want a prosperous life? Obedience to the plan of God is the answer. Amen. Yun lang ang tagubilin ng Diyos kay Joshua. Yun ang kabilin-bilinin ng Diyos kay Joshua para siya ay magkaroon siya ng prosperous life in the future. Magkaroon siya ng good success. Amen. Tanungin kita, anak. Are you obeying the authority you have? Sinusunod mo ba yung authority na meron ka ngayon, anak? Kung ikaw ay anak, may magulang ka, may tatay ka, may nanay ka. Ang tanong ko, sumusunod ka ba sa magulang mo? Pwede bang pakitaas ang kamay ng mga anak na masunodin sa kanyang magulang? Please, pakitaas. Taas. Anak. Anak, ikaw ang kinakausap ko! Itaas mo yung kamay mo! Wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin. There is none righteous, no not one. There is none that seeketh good, no not one. Baka kailangan mong maligtas. Bakit? Nakakapagtaka lang. Kaya nga sinasabi ko, mula sa obedience ni Ruth, nakakikuha tayo ng magandang prinsipyo na obedience to the plan of God will always lead you to prosperity. Nakita naman natin yung nangyari kay Ruth eh. Gusto ba nating mangyari ito sa atin? Amen? Ang tanong ko, bakit ayaw mong sumunod sa authority meron ka? Oh. Of course, kahit tanungin kita ngayon, gusto mo bang magkaroon ng prosperous life? Of course you do. Gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos. Pero ang tanong, bakit ayaw nating sumunod? Bakit hindi tayo maging masunurin sa ating magulang? Yan yung authority na meron kay. Amen. Kung ikaw ay tatay, ang tanong ko, sumusunod ka ba sa authority ng Diyos sa buhay mo? Pero gusto mong pagpalain, di ba tatay? Di ba husband? Ba't ayaw mong sumunod sa magulang mo? Ay, sa magulang mo. Sa taas. Magulang ka na eh. Tatay ka na eh. Anong ipapasunod mo sa iyong mga anak kung ikaw mismo hindi sumusunod sa Diyos? Amen. O ikaw, wife, mothers, wife, sumusunod ka ba sa authority ng husband mo? Amen. Wala maka-amen na wife. Yung wife pag inaantay ko mag-amen, yung mga pa naman niya nag-amen. Parang sinasabi niya, amen. Yung wife ang inaantay ko mag-amen eh. Pero yung husband ang may paganon pa eh. Di ba? Pero gusto natin magkaroon ng prosperous life. A good success. Bakit hindi natin sundin yung ating authority? Yun yung ibinigay sa yung authority. Paano mo sasabihin susunod ka sa Diyos kung yung mismong binigay sa yung authority na nakikita mo, hindi mo sinusunod? Amen? Paano ko naman po, Pastor? Hindi naman po nagpapasunod ng tama. Yun ang problema. Pag meron talagang husband na hindi sumusunod sa Diyos. Yun, may problema talaga. So, ibig sabihin, kung hindi sumusunod sa Diyos yung asawa mo, pero meron ka pa, wife, makinig ka, hindi ka lang wife, kundi ikaw ay mother din. Meron kang mga anak na ikaw ay responsable.
Ikaw din ay authority sa kanila. Kung ayaw man sumunod, ayaw man mag-lead ng iyong asawa, lead your family. Lead your children. So be it. Ikaw na ang mag-lead kung ayaw mag-lead ng iyong husband. Just continue to pray for him and encourage him. Tuloy-tuloy lang. Sige lang, just keep on. And before you know it, makikita mo na siya na siya na yung magli-lead sa inyo later on. Just keep on. Sige lang, sige lang. Huwag kang mapagod. Because obedience to the plan of God will always lead you to prosperity. Yan yung plano ng Diyos sa'yo. Yan ang design ng Diyos sa'yo. Sundin mo lang at pagpapalain ka ng Diyos dyan. Amen? Napakaliwanag. Palagi ko naman, napakaliwanag ng statement na yan. Amen? Yung pagsunod. Napakahalaga ng pagsunod. Kaya mga anak, nakikiusap ako sa inyo. Gusto kong pagpalain kayo ng Diyos. Gusto kong makitang pagpapalain kayo ng Diyos. At mangyayari lang yan kung susunod kayo sa authority na meron kayo. Kahit wala kang magulang, pero merong matatandang nag-overseer sa iyo sa iyong tahanan. Hindi mo man kasama yung magulang mo, pero meron kang mga kapatid doon na mas matanda sa iyo, meron kang mga tao doon sa iyong tahanan na nag-overseer sa iyo, yung tawag sa kanila ay guidance. Anong tawag sa kanila? Guardian. So sila ang authority sa buhay mo. Kaya kung ano ang sasabihin nila sa iyo, sumunod ka kasi para sa iyo yun. Pag ginising ka ng maaga, gumising ka na dyan, anak. Gumising ka na dyan, Totoy Bibo. Wake up! Umpisahan mo na magtrabaho. Kailangan mong matutong magtrabaho. Gumising ka, sumunod ka, kasi kailangan mo yun. It is for you. Hindi yun para sa kanila. Kasi nagmamalasakit sila sa'yo. Kasi kung hindi pababayaan ka doon, maging patugan. Bahala ka sa buhay mo, lumaki kang tamad. Ni hindi marunong maghugas ng plato, tuwing maghuhugas ng plato, basag ang baso. Ni hindi marunong maglaba ng sarili niyang underwear. Hindi marunong maglinis ng bahay. Hindi marunong maglinis ng CR. Alam lang gumamit. Dapat sa bahay pa lang natututunan na natin yan. Yan yung bagay na maitutulog natin sa ating mga magulang, anak. Yung hindi na iisipin ng magulang mo kung paano siya, anong oras niya lilinisin ng CR, siya pa ba maghuhugas ng plato, siya na nga ang naglaba, siya na nga ang nagpantya, ikaw ba ang ginagawa mo? Nag-EML? Nag-uubos ka ng oras sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta? Let's learn from the principles from the Word of God. Amen. Because obedience to the plan of God will always lead you through prosperity. You want a prosperous life? Of course, we do. Amen. Kaya magkakaroon ka yan sa pamamagitan ng pagsunod mo sa iyong authority, sa iyong magulang, sa mga nakakatanda mong guardians. Ang pagsunod mo, hindi makakabawas yan ng pagkalalaki mo. Hindi makakabawas yan ng pagkatao mo. Sunod lang. Sunod lang ng sunod. Hanggat kaya mong sumunod. Kasi may panahon na hindi ka na makakasunod. Alam mo ba yon? May panahon na pwede, hindi ka na makakasunod. Kahit gusto mong sumunod, hindi ka na makakasunod. Alam mo yun? Are you listening? Ayusin ang upo. Alam mo yan? Ayaw mo? Pag tinanggal na ng Diyos sa iyo yung panahon mo, wala ka ng panahon sa pagsunod. Kaya samantalahin mo, anak, habang ikaw ay may panahon ngayon sumunod ka na para sa iyo yan.
Amen. Ang design ng Diyos sa inyo mga anak, sumunod lang, sumunod lang, sumunod lang. Nasa poder ka pa ng magulang mo eh. Ngayon pag humiwalay ka na, ikaw na ay nag-asawa dahil kaya mo nang tumindig sa sarili mo mga paa, ikaw na ulit yung magiging leader ng iyong tahanan. Kung paano ka sumunod sa magulang mo, ganun din ang magiging pagsunod mo. Magiging pagsunod ng mga anak mo sa'yo. Amen. Di ba maganda yun? Na ayun ang maipapamana mo sa iyong mga anak, yun sila ay maging masunurin. Amen. Kapatid, yan ang itinuturo ng Biblia natin. Kaya nagtataka ako bakit yung mga bata hanggang ngayon ay masuwayin. Parang gusto ko nang maniwala kay Brother Rolly. Alam mo, Pastor, kaya matigas yung ulo ng mga bata ngayon. Bunga yan ng kanilang kinakain. Tignan mo yung mga kinakain nila. Matataas sa hormones. Tulad ng chicken, fried chicken from Jollibee. Mahilig sila sa chicken. No? Kaya nga, pagka yung lalaki na sumobra sa hormones, intake niya, kaya marami nagiging bayot. Parang gusto ko nang maniwala eh. Pero mas naniniwala ako sa salita ng Diyos na may mangyayari sa buhay mo, anak. Sumunod ka lang sa salita ng Diyos. Amen. Pero kung mahilig ka rin sa chicken, bawas-bawasan mo rin. Naniniwala rin ako na sobra sa laso niya. Lalo kayo mahilig sa taba ng baboy, nako, muntik-muntisan na si Brother Raymond dyan. Huwag kayo mahilig sa sobrang cholesterol, sobrang fats, mataas ang calories. Dapat sakto lang. Kaya nga dito ngayon, meron kaming magandang policy eh. Takal-takal yung aming kanin ngayon. Wala nang nasasayang buhat nung kami takal-takal, walang sayang na kanin. Dati pag sobra-sobra yung kanin, may nasasayang, may napapanis. Pero ngayon wala, bawat butil ng kanin ay mahalaga. Amen. Kita mo? Pero sa among dun sa mga nata table na kumakain, meron din talaga nakakaisa, nakakadalawa, nakakatatlo. Nagtuturuan na po sila. Ganyan po yung nangyari sa Garden of Eden. Pero kapatid, kung magiging masunurin lang tayo sa plano ng Diyos, hindi natin poproblemahin yan. Pagkain, hindi natin poproblemahin yan. Damit, hindi natin poproblemahin yan. Pera, hindi natin poproblemahin yan. Hayaan mo yung pera ang problema sa'yo. Amen? Yun ang advantage natin na tayo hindi gaano nakakahawak ng pera. Diba? Wala tayong problema kasi yung maraming, taong lagi may pera, lagi naghahanap yan ng karagdagan ng pera. Pero nasanay ka walang pera, ay kontento ka. Amen? That's true. Yan po yung mga katotohanan. Mas magandang masanay na walang pera kaysa masanay na may pera kasi pag nawalan ka ng pera, maaaburido ka. Ayan. Kaya sanahin natin contentment is great gain. No? Godliness with contentment is great gain. Amen. Again, obedience to the plan of God will always lead you to prosperity. Will we want a prosperous life? Fathers, husband, mothers, wife, children. We want a prosperous life, amen? Then obey God. Obey the plan of God in your life. Kung kaya ka narito ngayon, kung kaya ka nandyan sa Google Meet, kung kaya ka nandyan sa Facebook Live, ito'y plano ng Diyos sa'yo.
Learn from the principles. Learn from the life of Ruth. This is her principle na in-extract ko lang at binabahagi ko sa inyo. Kailangan natin to. Amen. This is proven and tested. Just sumunod ka lang. Sunod lang. Sige lang. Sunod lang ng sunod. Amen. Then, there are 15. Prima. The kind of love you shows or you showed to others is the same love you will receive. The kind of love you shows to others is the same love you will receive. No? Yung pag-ibig na ma-extend mo sa iba, kung kanino man. Yung pag-ibig na yan, ganyang klaseng pag-ibig din ang matatanggap. Yan. Nangyari bang kay Ruth yun? Nangyari kay Ruth yun eh. Di ba? Sabi niya sa chapter 4, verse 10. Moreover, Ruth, the Moabite, the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from his place ye are witnesses this day. And then sabi niya sa verse 13, so Boaz took Ruth, and she was his wife, and when he went in unto her, the Lord gave her conception, and she bare a son. Then sabi niya sa verse 15, and he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of old age, for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons, hath borne him. Di ba nakita naman natin anong klaseng pagmamahal ipinakita ni Naomi kay Ruth eh. Nakita natin kung anong klaseng pagmamalasakit ang ginawa ni Naomi kay Ruth. Amen. And the same na klase ng pagmamahal ang isinukli sa kanya ni Ruth. And she's willing to sacrifice, she's willing to obey Naomi. No, may willingness siyang sumunod sa anumang gustong pagawa sa kanya ni Naomi. Because itinatrato niya si Naomi na kanyang authority ng buhay niya. Kaya yung pinakita niyang pagmamahal kay Naomi, yun din yung sinukli ni Ruth. Pinakita ang pagmamahal ni Naomi kay Ruth, yun din ang sinukling pagmamahal ni Ruth kay Naomi. Amen. And ito na yung bunga. Nagkaroon na ng bunga yung pagsunod niya. Napunta siya sa tamang tao. Kaya kayong mga anak na ayaw niyo sumunod sa inyong mga magulang, pinipilit niyo yung gusto niyo, mapupunta ka sa maling tao. Pero kung susunod ka sa magulang mo, mapupunta ka sa tamang tao na inalaan ng Diyos sa iyo. Huwag mong pilit ipaglaban yan. Sabi mo, siya na po kasi talaga yung tinutubok ng puso ko. Hindi na po kasi ako makatulog pag hindi ko siya nakikita. Talaga, siya lang po ang nagparamdam sa akin ng ganito sa buong buhay ko. Huwag kang magkakamali, kapatid. Siguraduhin mong lang yan. Kasi kung emotion niya, matutulod ko dun sa isang asawang namatayan. After 6 months, may asawa na ulit. Ha? Kaya kung susunod ka lang sa magulang mo, merong mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Just learn to obey. Ha? Mahalin mo lang ng tama yung magulang mo. Isuklian mo lang ng pagmamahal yung magulang mo sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanyang authority.
Kasi nung bata ka pa, anak, gusto ko lang ipaalala sa iyo, yung nanay mo, nagpupuyat yan para ikaw ay maalagaan, lalo na pag ikaw ay may sakit. Pero mo, dinala ka niya 9 months, yung iba nga 10 months. Sobra-sobra sa 9 months, ibig sabihin, sobra talaga. Parang si Micah, 10 months dyan. No? Pinagbuntis ka, nahirapan, nagsakripisyo sa'yo, basta lumabas ka lang. Natutuwa siya, inaantay ka ang paglalabas mo kasi na-excite siya. Ano kaya itsura na ito? Kamukha ko kaya to? Kamukha ng tatay ko? Huwag naman sana. Excited sila sa paglabas mo. Kaya nung lumabas ka, wow! Ang pogi! Kamukha ko! Yes, yes! Kaya grabing alaga mo, halos ayaw mong padapuan ng lamok, ayaw mong padapuan ng langaw, grabing linis mo sa bahay, grabing alaga mo, ayaw mo magkaroon ng rashes, inaetsa ka. Tapos nung lumalaki na, natuto na namang humawak ng cellphone. Kung gaano ka naging excited sa unang anak mo, panganay. Sa pangalawa, excited pa rin. Pangatlo, excited pa rin. Pang-apat, excited pa rin. Panglima, excited pa rin. Hanggang sa naging panglabing-apat, excited pa rin. Ang nakapagtataka, 14 na sila. Saka sila nakapag-decision, hindi pala tayo compatible. Hiwalay na tayo Hindi tayo compatible, marami tayong hindi pinagkakasunduan. Baka dumami pa yung anak natin. Mukhang gusto niya magdalawang dosena pala. 14. Buti na lang, nagkahiwalay na. Hindi. Kung anong klaseng pagmamahal, makinapakita ko na sa'yo kung anong klaseng pagmamahal ang nilaan ng Diyos, na nilaan ng magulang mo sa'yo. Tapos simpleng pagsunod lang ba sa magulang mo, hindi mo masuklian? Ganyan bang klaseng pagmamahal meron ka sa magulang mo? Na sinabi ng anak, iwasan mo na yung barkada mo na yan. Anak, iwasan mo na yung textmate mo na yan. Anak, hindi ka pa naman mag-aasawa, huwag ka munang manligaw. Anak! Anak, hindi ka pa naman mag-aasawa, huwag kang magpaligaw. Hindi mo ba mamasunod-sunod yung magulang mo, anak? Mahirap ba talagang sumunod dahil malaki ka na? Hindi mo naalala kung anong sakripisyo ng magulang mo sa'yo nung ikaw ay maliit pa? Hindi mo naramdaman yung totoong pagmamahal at pagmamalasakit ng magulang mo sa'yo. Ngayon, napakatigas na ng ulo mo. Ang hirap mo ng pasunurin, anak. Anak! Makinig ka, anak. Ha? Sinasabi ko sa'yo, yung klase ng pag-ibig na ipapakita mo sa tao, kung kanino man. The same na pag-ibig ang matatanggap mo later on. Kaya mas magandang matuto tayo ng totoong pagmamahal. Ano ba yung pag-ibig? Mabasahin natin. Meron kasing nagkakamali. Sa emosyon nila, akala nila love. Hindi po love yung nararamdaman mo lang. Is that love? Kasi yung love ay pagsunod sa command. Tignan mo kung kaya mong gawin ito. Sinulat ni Paul sa mga taga-Korinto. In 1 Corinthians chapter 13, this is the kind of love that is from God. No, ito yung agape love, the highest form of love. The agape in Greek word.
Sabi niya sa verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Do I have a gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and do I have the all faith that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. This is now the charity. Charity suffered long. Nakita ba natin yan kay Ruth? Yes. He suffered a lot for the cause. Charity suffered long and is kind. Nakita ba natin yung kindness na yan ni Ruth kay Naomi? Yes. Charity invaded not, hindi naiinggit yung totoong pag-ibig. Charity vaunted not itself. It's not puffed up. Hindi nagyayabang. Hindi nagmamapuri. That not behave itself unseemly. Hindi siya unruly. Seek it not her own. Hindi niya hinahanap yung sarili niya sa kanyang partner. It's not easily provoked. Hindi siya madaling i-provoke sa galit o sa kasalanan. Think it no evil. Hindi nag-iisip ng masama. Amen. Hindi nagtatago-tago ng textmate. Think it no evil. Rejoice not in iniquity. Hindi siya masaya sa kasalanan, but rejoice in the truth. Bear with all things. Nakita natin yan kay Ruth. Believe it all things. Pinaniniwalaan ang lahat. Hope it all things. Endure it all things. Kaya naman nakarating si Ruth sa kanyang tamang kalalagyan sa lugar ng pagpapala. Charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongue, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Prophecy and knowledge shall be vanish away. But true love never die. I mean, so last verse. And now abideth faith, hope, charity. There's three, but the greatest of this is charity, and that is agape. Agape, the highest form of love. That is the love of God. That is the kind of love we have. Amen. Yan yung totoong pag-ibig. Pag sumunod ka sa salita ng Diyos, lahat yan na may i-endure mo. Amen? Kaya ang tanong ko lang, kapatid, how do you love your parents, children? Parents, how do you love your children? Husband, how do you love your wife? Wife, how do you love your husband? Tandaan natin, natuto lang tayong umibig nung naturuan tayong umibig ng Diyos. We love God because He first loved us. We learn to love others because God loves us first. Amen? Kaya napakagandang ilagay natin ito sa ating puso at isipan, anong pag-ibig na ipapakita natin sa iba, ito rin the same na pag-ibig ang tatanggapin natin later on. I hope mas magandang tumanggap tayo ng ganong klaseng pag-ibig. Amen. Amen. Then last, principles. The last principle. Our faithfulness. Ang ating katapatan. Kindness. Ang ating kabutihan. And integrity, the quality of being honest, honesty, loyalty. Our faithfulness, our kindness, and integrity are manifestations of our tremendous commitment. It's just a manifestation of a tremendous commitment, which
brings blessings to others. Amen. Natutulang naman tayo maging matapat, maging kind, maging honest. Dahil natutunan natin yung gantong klaseng commitment. An excellent commitment. Yun yung manifestation ng totoong commitment, ng tremendous commitment. Being faithful, being kind, and being honest. Amen. At yan ay magdudulot ng pagpapala para sa iba. Amen. Di ba ganyan nangyari kay Ruth? From verse 14, sabi niya, and the woman said unto Naomi, Blessed be the Lord, which had not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel, and he shall be unto thee a restorer of thy life, a nourisher of thine old age, for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons hath borne thee. And Naomi took the child and laid it in her bosom, and became nurse into it. And the woman, her neighbors, gave it a name, saying, There is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Alam na natin yon. Yan ang lahi. The royal blood. At dyan lumabas sa lineage na yan, lumabas yung ating tagapagligtas. Amen. Because of this kind of tremendous commitment of Ruth. Yung kanyang faithfulness, yung kanyang kindness, yung kanyang integrity ay nagmanifest lang ito sa kanya dahil siya ay merong tremendous commitment na naging blessing ito kay Naomi. Hindi lang para sa kanya, unang-una na kay Naomi. Kasi yung lahi ni Naomi, na ang na-restore yung kanilang family line, ang na-restore, nagpatuloy, hindi naputol. It's not Naomi, kasi si Naomi ay sampid lang sa lahi ng Israel. Pero nakakita ka ng klaseng commitment? Mabuti pa ito. Kaya nakakalungkot minsan isipin, mabuti pa sa ibang pananampalataya, merong mga devoted na mga miyembro na kahit na may kainit-init, ang suot nila talagang mahaba. Tapos may saklob pang arnola. Pero yung mga totoong Kristiyano ay hirap magsuot ng maayos na mahirap sumunod sa modest apparel. Mahirap sumunod sa standard ng Biblia. Ay buti pa yung ibang pananampalataya pag sinabing Sabado, walang pagkain, walang ganito, wala. Sumusunod Sumusunod sa 10 utos. Akala nila yun ang kaligtasan. Pero yung totoong Kristiyano, nawawala itong klaseng commitment. Kaya nga, yung kanilang commitment sa kanilang ministries, para lang, wala. Pwedeng, parang dancing light. Alam mo yung dancing light? Patay sindi. Ganyan bang klaseng commitment meron tayo sa Panginoon? Samantalang kinumit natin yan, sabi mo, Panginoon, gusto ko pong umawit sa choir para magbigay ng kapurihan sa'yo. Bakit hindi ka na nagpa-practice ngayon? Kasi po, Pastor, whatever the reason, ang tanong, ikaw ba'y willing or ikaw ba ay merong ganitong klaseng commitment sa Panginoon? Amen. Of course, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Pero yan ay magmamanifest ang anuman
ang commitment natin sa Panginoon, yun ang magmamanifest. Yung pagiging faithful, pagiging kind, pagiging honest ni Ruth, ito'y manifestation lang ng kanyang tremendous commitment na naging daluyan siya ng pagpapala para kay Ruth. Amen? Amen. Kaya ang tanong ko, kapatid, ano na ang nagmamanifest sa buhay mo ngayon? Anong klaseng commitment ang anong klaseng commitment ang nagmamanifest sa buhay mo? O bunga ng iyong commitment, ano na ang nagmamanifest sa iyo? Na sinasabi mong naging daluyan ka ng pagpapala sa ibang tao. Ano na? Do you have this kind of attitude? Na naging daluyan ka ng pagpapala sa iba? Amen? Husband, fathers, wife, mothers, children, in-laws. Anong commitment na meron ka? Amen. With Ruth's tremendous commitment, the plan of God continues. Nakita naman natin. Nagpatuloy yung plano ng Diyos hanggang sa lumabas yung Messiah. Amen. Na siyang ating Panginoon at tagapagligtas ngayon. Amen. Saan galing si Boaz? Sa lahi ni Rahab. Sino si Rahab? A prostitute from the land of Jericho. From the city of Jericho. Doon galing ang lahi ni Boaz. Sino si Ruth? A Moabite. From the tribe, from the enemy, from the people, from the enemy of God. Pero ginamit ng Panginoon para makarating sa atin yung mensahe. Para makarating sa atin yung Messiah. Amen. So eventually, Ruth's faithfulness is the manifestation of God's faithfulness in her life. Amen. Yung katapatan ni Ruth, ay ito'y manifestation lang ng katapatan ng Diyos sa buhay niya. Tulad mo rin, kapatid. Amen. We got saved because of God's faithfulness in our lives. Tama? I hope you do believe that. Kaya ka naligtas because of God's faithfulness in your life. Kaya tayo naligtas, kaya tayo nalagay sa ganitong kalagayan because of God's faithfulness in our life. That's why in return, magkaroon naman tayo ng this kind of commitment to God. Magkaroon naman tayo ng ganitong klaseng commitment just like Ruth. Amen. I hope the message is clear. Brethren, a tremendous commitment. We need it. We need it. Kailangan natin yung mga anak, mga magulang. Kailangan natin yun. Amen. Kaya mga anak, huwag na kayong hahanap ng mapapangasawa nyo sa labas. Dadalhin ka lang yung papalayo sa Diyos. Sapat na yung Biblia na ito na nagturo sa atin ng kalooban ng Diyos, kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. This book is enough for you and for me. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Napupuri po kami at nagpapasalamat. Sa natapos po ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalulatian sa inyo in Jesus' name. Amen. Itong sambahan, naman tayo